Gapray kami nga ikaw ang magpakigistorya sa amon padayon, pagi sa mga ambahanon, pagi sa amon fellowship, pagi Lord God, labaws tanan sa pagwali sa iyong mga pulong, and nagapasalamat kami Ginoo Amay sining adlaw, bisan pa Ginoo Dios nga we could be once again challenged by your word. Kag bisan pa Ginoo maedukar kami Amay, kag ma-learn na mo ng mga bagay nga dapat pa namon ma-learn, ma-challenge kami more sa pagkabuhi sang tarong para sa imo, kagkabuhi Ginoo Amay that is worth dying for. I am praying that you will be the one to take control of everything, pahangpa ang tagsa-tagsa, kag Lord God, lambuta ang pinakakinanglanon sang imo mga kaanakan. Tawara kami kung di kami pagkulang, luwasang way pamaluwas, dasiga Ginoo Amay ang mga anak nimo, kago Dios, maabot sa amon ang punto nga makasiling kami, no regrets that I became a Christian. So Dios, talan pagdayop salamat, balik namon sa imo, in Jesus name we pray. Amen. Pabilis sa magtindog, and this time, magkanta tao po kay Brother Joel once again. Okay, palubukas sa inyong mga hymnals, page 291. Mine eyes have seen the glory. 291. Kanta kita tunog. Amen. Ready, sing. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has lost his faithful lighting of his terrible. Come on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in a vast by over 100 circling clouds. They have builded him an altar in the evening dews and dawn. I can righteous sentence by the dim flaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His day is marching on. He has sounded for the trumpet that shall never sound retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment set. Of his swift my soul will answer him, bid you will not my faith. Our God is marching on. Come on! Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. And he died to make me holy, let us die to make me free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. While God is marching on. Amen. Okay, Christ arose, page 35. Page 35, ready, sing. Low in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and lives forever.
my Lord. From the grave he arose with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints. The reign he arose, hallelujah, Christ arose. Death cannot keep his prey. Jesus, my Savior, he tore the bars away. Jesus, my Lord. From the grave he arose, great and mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints. The reign he arose, hallelujah, Christ arose. Amen. Thank you. Excuse. All right, once again, mayong aga sa tanan. Good morning. Okay, so this time, no, dalayawon ng Diyos for everyone, and we would like to acknowledge our guests nga naging kaupod naton sa sini nga aga, all right, to worship with us. And sa mga guests naton, pag nalawag inyong ngalan, no, pangabaylan namon sa pagtindog para makita kamo sang mga kauturan. Okay? Una nato nga guest, si Miss Nika Ascanio. Nika, alright, so welcome, no? Nika, sa kay Pastor Alex ka mo, no? Okay, so thank you for being with us. Okay, nagbakasyon. Alright, so anyways, thank you. And then si Mr. Jeron Chiquito. Jeron, welcome. Sa sininga aga. And then another one, si Mr. Dave Basa. Dave, welcome, Dave. Okay. And another one, si Mr. RM Chiquito. Welcome, RM. And then si Mr. Gerson Chiquito. Oh, pamilya. Salamat, gid, no? And then si Mrs. Jeneline. Ang ilang mamamagid. Okay? Thank you, si Jeneline, for being with us. And then si Mrs. Rosie Antin. Miss Rosie Antin, thank you very much, no? Do puro niya sang group 3, yaw. Group 3 ba? Grabe, nakabawi subong group 3. Ang group 2 daw ay kasugid subong aw. Group 2 lang pirming na mo. Guess, subong pinarli sila sa group 3. Abi nyo, inyo lang pirme. Amo nang kabuhi, no? Sometimes up, sometimes not down. Okay. So, another one, si Miss Natalie Nicole Toquero. Natalie, ato sa likod, no? So, may man iya sang group 2. And then may isa ka 6-year-old ta, no? Ato sa Children's Department. Ikaupod. Now, sino pa ang guest nga nakaupod naton sining aga? Basi may ara ka mo guest nga why naton nakuhaan sa ngalan. We don't want to miss anyone. Why na? Yeah. Ato sa Children's Department. Okay, so i-recognize man na dito sila, no? Ang mga junior church naton, gina-recognize man na naton dito sila. Amen. Ang juniors naton, no, kag ang children, so ginatingob na sila dito para sa junior church. Okay? Divided sila kung Sunday school, pero pagkatapos Sunday school, ginatingob sila. Okay? Now, wala naman tamay na miss, so thank you. Ang sa extension naton, ari sila. Salamat, no? Si Brad Fernando. Salamat kay wala na sa pelikula. Nakaupod na to, no? Sa sininga aga. And salamat, no? De Brad Ever. Okay?
So, priya nato niya, taga ni sila 4 wheels para hindi mabudlay sa ila kay mga kabataan, budlay magbiyahe sila kon motor, no? So, priyan ta brad, ano? Taga nga mo 4 wheels para karo bala. 3 wheels na nagali, no? Okay, so, kay gadamo na sila. Well, that's good. Sila nila, if you could not win them, make them. It's good, no? Gadamo, gasadyang pamilya. So, pero ti mo lang na, budlay magbiyahe sila, kay ti magagagmay pa, so priya nato, no? Muna, so this time magtindog ta, let us welcome one another. Ani palihog, no? Kung ari diri sa una, sa group, group 4, no? May bakante pa diri, puno na ton, okay? Unami ang sa una, puno ng sa una. Sige, magkakanta ta. And magkamustahan kita. Everybody now sing. Welcome to HWBBC. It's the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word and Christ the living Word. HWBBC welcomes you today. Turn around and shake as many hands as you can. There's a welcome here, hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian. Amen, amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ligaya ng buhay. Amen, amen. Thank you. Kung siya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Ligaya. Amen. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. Amen. Thank you. Amen. Amen. Okay. So thank you very much and welcome once again sa tagsa-tagsa. So dalayawon ng Diyos, no? Amen. I hope we would always enjoy sa aton worship. Okay? You may take your seats. Pwede na magpungko palihog. Okay? Tapos na ang sakripisyo. Nalansang na si Kristo. So tama na. You can take your seats now. Sige, sige, sige. Okay? And I need your attention. Amen? Parang insindihan ay kita mayo. Sige? Now, kadto kita sa sunod sa mga may kaadlawan. Wow, damo ba? Okay? May next slide pa. April 5 to 11. Wow, siyempre. Una-una kita dira. So, salamat sa Diyos, no? Sa duga kakabuhi. Then, si Brad Molo, ato sa Manila, so i-greet lang ninyo siya sa mga may communication sa iya. Then, tatlo kami ni Dungan, no? Brother Raymart. Oh, amen. Umbihira. Okay? And then, sa 6, birthday ni Jamari. Okay, si Jamari. Din siya sa Children's Department? Ari. Okay, Hinday Jamari. And then, next sa 6, birthday man ni Brad Epifanio. Oh, Epifanio. Okay? Kung may Epifanio, may Epifania. So, birthday man ni Nang Fanny. Alright. Kung babae, Fanny. Kung lalaki, Fano. So, si Brad Fano.
Alright, sa 7, birthday man ni Joanne. Ari si Joanne? Oh, salamat. Alright. And then, sa 8, birthday man ni Inday Bilma. Ba't wala si Inday Bilma? May namat yan? Oh. Why to siya, Sister Roselyn, sa inyo? Why to sila? Okay. Okay, basta may namat yan, present na sila. Okay. Why na? Sino pang may birthday for this week? April 5 to 11. Tuto Junel, sa no? Imo to? Sa 9? Oh, Brother Junel. Ari, pagali. Okay. So, sa 9, si Tuto Junel, iya birthday. Damo kami ba? Okay, Brad, sano imo, Brad? Subong man ba? Tingala ko, gwapo ka, Brad, guy. Mga April 5. Birthday man ni Tali... imo, Brad? 10, okay. So, thank you, Gid. April 10. Sino pa? Abi ko anay kay Talia. Si Talia sa Sang Juan. Alright. Why na lang mag-5, no? Okay. Sino pa may birthday? Si Nanay Pina. Sa Nunay? Sa 10? Okay. Sa 10. Sino pa? Titing bunta na lang na subong, Amen? Sige, why na? May wedding, ari pagali. Nanay Pina sa 10, then si Melanie. Ato si Melanie Sagwa, no? Sino to Sagwa? Si Melanie, si Melody? Melody gali, no? So, si Melanie, why si Melanie? Okay. So, why na? Wedding anniversary. Sinong may wedding anniversary subong April 5 to 11? Okay. Why? So, since why man, matindog ta, let us, birthday ko subong gali, no? Daw ka, ano man niya birthday ko, ako pang masunglid. Yeah. Okay, kanta kita. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. May kita pa? Happy Happy birthday, brother. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday ka. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Happy birthday ka. Happy birthday, mahal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ma-pray kita. Si pastor lang paprehon ta, pati sa kagulingan niya. All right, let us pray. Loving Lord Heavenly Father, we are so grateful siningaga for another year ginhatag nimo sa amon
Bisan pa Ginoo, salamat sa nagayon nimo katutom nimo sa amon mga kabuhi. Right now, we rejoice with everyone sa mga celebrators. Kaupod na kon Ginoo Amay. Thank you so much. And bisan pa Ginoo, pray kami, padayon mo kami nga gamiton sa imo ilikoton. I-bless mo mga desires sa mga tagipusoon. Take care mo nga mga families and even, O Lord, ang ministry ng imong ginsalig sa amon. Tagi kami sa special nga kalipay, sa sining special nga adlaw that you have given us. Thank you for everyone. Thank you for this church. Sabi sa ilang inuamay nga suporta sa imo alagad and even to my family. I am praying that we could have a greater partnership sa pagpadayon Ginoo Lord God until ikaw magakuha sa amon. Dapat mga kalag, malambutan sa imo ministry, mabagong kabuhi, matudluan, kag magpangalagad sa imo. So Lord, batunan tanan pagdayob, salamat, balik namon sa imo. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So si Brad Eric, ginanuhan ko kay Sang Trini ang iya birthday. So, nauli ko ng talupang dance. Okay? So you can take your seats now. And thank you very much. Okay? This time, magkadto ta sa aton mga pila ka announcements. Pizza na gani subong? O, 5. Lapaw na ta sa end of the month. So, karon, no? Be sure nga karon ang inyong commitment para sa lote naton, para sa aton Extension Church, ma-turn in ninyo, no? Kay nagaubo-ubo na si Brother John Ray. Kay siya na ditong naga-transaction. So, i-turn in naton karon para ma-turn in naton, no? Para mabayad na dito. For this month. Alright? Amen? So, pila na lang, kabulan na yon. Tapos ning March, siyam na lang. May siyam pa, no? Pero, tandaan nyo ha, wala ni katapusan. Siyam na lang, pero wala ni katapusan. Kaya tapos ang aton lote, so, building naman. Amen? Para may tipunan kita dito sa city, as well as dirino, padayon ang pag-build diri sa aton nga building man. So, be faithful in giving. Although nga may krisis ta sa ekonomiya, pero this is an opportunity for us to prove our God. No? Nga ang Diyos naton, He defies what is the situation sa kalibutan. Because He is above sa anuman nga sitwasyon. Amen? Kinahanglanon ta lang papag-unon aton pagtuo and believe that God can still bless us even in these hard times, no? Sa aton nga kabuhi, apektado man ta kay global man no? Tanan affected man ang hindi lang affected ni siguro iya ang mga sa bagay kung sa kwarta ang mga supplier iya nga mga pungsod no? Although nga ang iban sa ila na bombahan pero gaginansya sila iya sa oil, no? Nga ilang inadil. But majority sa mga pungsod affected. Now, anyways, let us pray for that. Amen? And let us focus to the Lord. Gapakita ni nga ang tanan sa sining kalibutan, hindi kita kasiling, hindi kita kasalig. No, di ba? Imagine mong iban, ginpasad nila for how many years, iguon lang sang bomba. Pang. So, why na? Muna i-plastar ginaton iya sa Dios ang aton panulukan kag ang aton tagipusoon. Kay any material thing is uncertain. Okay, it could be gone anytime. No? Wealth have wings. Mula nga ni King Solomon sa Proverbs. By pakpak iya ang manggad, pwede siya madula, no? Anytime. So, pero pag sa Dios naka-focus ang atong panulok, hindi niya makatumba sa aton. Anyways, remember your commitments. Amen? And prihan tagid todo no? Tuduhan ta. Opportunity man nga magtudo ta pangamuyo sa aton nga Ginoo. Okay? Wala sang rason nga maguntat kita. Amen. No? Maguntat ka lang kung ang pagtuo mo ang problema. Pero pag ang pagtuo ta na sentro lang sa Dios, bisan ano matabo, kamatayon lang ang makapauntat sa aton. Okay?
Praise the Lord for that. And also, ang aton nga mga ministries, no? Padayon naton pangamuyuan gid. Karon sapon, 2:30 balik mo para sa aton nga panghapon nga pagpanimbahon. Prihan tagid always ang aton attendance. Amen? Kamo nga mga membro magtutom mo, no? So subong may mga absent lang kay uso abi subong ang pangsulalob. No, amo ning uso nga wa gigugana iya magsunod. No, kung ako lang pasugtan, no? So hindi tanan nga uso manami. O, subong uso naman ang kwan, ang pangsulalob. So diri sa aton sa sulod, may mga ginapang sulalob. So kung daw gamaga gid, hindi lang kamo anay magsimba. Hello. No, kay malat na lang iban. Hello. Oh, so anyways, pag-pray nato na that God would take care of us, no, in spite of this. And ang Wednesday naton alas 6:30 gapadayon ang aton evangelistic midweek services. So salamat ta every Wednesday may mga bisita ta nga nagakalaluwas. Okay? So bring visitors and support our midweek services. Kagang Saturday prayer meeting nato, no? Prayer meeting very important, pero ang prayer meeting among pinaka-dutay nga attendance nato, no? Sa tanan naton yung pagtililipon ang prayer meeting ta perti ka importante damo ta ginapangayo sa Ginoo pro damo way ga-attend. So let us support, amen, our prayer meeting services. Amen. Kag pasalamat ta sa Dios, no, natigayon mga activity ta maraton ta sa sini nga semana. Martes nagalabot di ang mga pamilya ni Nanay kag ni Mrs., no? May mini reunion. So pagka Wibes aga pa puli sila. Wibes may church fellowship man ta. Kag sang Friday may arata inter-church fellowship. So salamat sa Ginoo, amen, na naging blessing atong nga pagtililipon. Medyo abrupt lang tong aton nga activity, pero salamat, no, nga puno man ang aton building and ang mga mission nato nagkakari sila, no? Dingle, Kalinog, Mandurriao, ang aton nga Barotac Nuevo, Mambusaw, no, kag may duha ka hindi halin diri sa aton nga nag-join sa ato, no? Pastor Remo kag si Pastor Manuel. Pero ang asawa ni Pastor Manuel graduate man na di sa aton Bible school, no? Aton man na membro kumbaga may unction man siya. So pag pray naton ang mga activities naton nga mabuylogan naton. Amen. So amuna hopefully next year maplastar naton sang Mayo, no? Then nag-angot pagid sa akon man nga birthday. So medyo bugbog sarado gawa, pero salamat sa grasya kag kusog sa aton nga Ginoo. And salamat sa mga nag-sacrifice, especially, no, sa kitchen, pinulaway may iban sa ilang waay tulugay, ano, sa pagbulig nga matigayon ng aton nga buluhaton. Kag sa mga nagahatag. So hindi basta-basta mag-activity kita, no? Gagasto kita, pero salamat sa mga membro nga nagabulig hatag, gabulig ubra, kag para matigayon ang buluhaton sa Dios. Okay? So salamat kay kahapon nagdungka ang arka. Ti dako ginya bulig naka-back up sa kitchen. Ni Brother Jay. Oh, salamat, no, na nakakari sila. So anyway, sa muna nga aton yung mga announcements, the pastor, they were not able to come kay bangod unstable ang BP ni Ma'am Norma. So gintawgan na nakon sila kag how they wish to be with us, no? Pero hindi itugot sang ilang lawas. So priya naton ang pag-ayo ni Ma'am Norma pagtipig kay Pastor Fernandez. Okay? Now this time hindi na tayo magdugay. Let us have one song and then the choir will come.
sa paghatag sa ilagin prepare nga ambahanon. Okay? Matindog na palihog and let us sing 262, Joy in Serving Jesus. Joy in Serving Jesus. 262. Amen. 262, Joy in Serving Jesus. Are you there? Kantahon na doon, yung may kalipay gid. Everybody now sing, there is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I join the glad refrain. Come on! There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power. Joy that never shall depart. Last stanza now. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. Yeah, amen. And I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall depart. Thank you, may take your seats pa din sa choir.
Sound. Saw one hanging on a tree in agony and woe, and fixed his loving eyes on me as near his cross I stood, and never till my dying breath would I forget that look. It seemed to charge me with his death, though not a word he spoke. My conscience felt and owned the guilt and flushed me in despair. I saw my sins, his blood had spilled, and hoped to nail him there. But with a second look, he said, I'm freely all forgive. This blood is for your ransom paid. I died that you might live. Forever etched upon my mind is the look of him who died, the Lamb I crucified. And now my life will see the praise of pure atoning grace that looked on me and gladly took my place. This one is that my sin displays for all the world to view. Such is the mystery of grace, it seals my pardon too. With pleasing grief and mournful joy, my spirit now is filled. That I should such a life destroy, yet live by him I give. Forever etched upon my mind is the look of him who died, the Lamb I crucified. And now my life will sing the praise of pure atoning grace that looked on me and took my place. Forever etched upon my mind is the look of him who died, the Lamb I crucified. And now my life will sing the praise of pure atoning grace that looked on me and gladly took my place. That look on me and gladly took my place. Alright, so salamat sa dugang mahanon. Amen. This time, magkuha tanay sa aton na special offering. Amen. So we are doing this. Ginabaylo naton kung may birthday sa mga workers naton. Gakuha ta special offering. Kung wala, para sa aton nga electric bill. And this time, no, birthday ni Toto Raymart. Birthday man ako sa Bakwa, tas ang special offering. Amen. Para ipakita sa ilang, of course, appreciate nato ng ila pag-surrender sa ila kabuhi sa full-time service. Okay? And ang inyo iyang mga tithes and offering sa mga membro, again, no, may treasure box kita diri iya.
ihulog lang ninyo dira, no? Anytime pag sulod mo, pwede mo na ihulog, no? Or bago ka magwa, basta sigura ano oras mo ihulog, basta siguraduhon mo lang nahulog mo. Hello, no? Hindi na ka muna dapat hambalan kay ti responsibilidad nato na, no? Intindihan nato na. So automatic na sa iya. Amen. Alright, kailangan pa bang i-memorize yan? Alright. So, iniya special offering ni para sa aton warrior. Abi ko anay, anong ginatindog ya? Sige, mag-pray ta for our special offering. Loving Lord Heavenly Father, once again, thank you, God, that we could have this show of appreciation para Ginoo sa mga anak nimo that have surrendered their lives sa full-time service and or on either way, Ginoo Amay, para sa amon yung electric bill. Thank you sa mga anak nimo for their faithfulness. Continue to bless them more. Show us, O God, that you are the God of the universe who is in control of everything. That even, Lord, sa budlay nga sitwasyon, pwede mo gyapon gamito ng imo mga kanakan and pwede ka gyapon maghimo mga milagro sa amon kabuhi nga mapakita mo sa amon nga Lord, kaya mo kami supplyan ng mga kanakan mo. Thank you for loving us. We love you in return. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving. Because I love Him, giving, gladly giving day by day, giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him, giving, gladly giving day by day, giving, gladly day by day. Hatag nga malipayon, nga malipayon. Hatag nga may gugma, hatag nga may gugma. Okay lang to kay naghatag ka. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Gladly day by day, I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day, giving, gladly day by day. Okay pa matapos? I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day, giving, gladly day by day. Pasulit-sulit lang, pastoral. Sige, pasulit-sulit mo rin aton kabuhi. Amen? Day by day out, because giving is life. When you stop giving, you will die. Wala nyo ma-realize, pag nag-unta tahatag, mapatay ta. Sige be, hindi ka na maghatag hangin kung mabuhi ka pa. Oh. Wala sa aton di sang nagasuyop lang asuyop sang hangin. Tistingi bala suyop ka lang asuyop kundi ka mapatay. Oh, kinanglanon tagin mag-give.
take, give. Bahala na kung mabaho na, basta gag-give ka. No? That's life. No? Giving is life. If you will stop giving, you will die. Okay? Kung gusto mo na mapatay, untat ka na hatag eh. No? Mapatay spiritual life mo, untat ka na hatag sa Ginoo. So, mapatay ng imo spiritual life. So, this time, kadto sa pinaka main event sa aton pagtililipon, no? Amoning pinaka-highlight sa aton pagsimba, no? And as Baptists, we love preaching. Amen. Amen. Singing is good. But nothing can substitute the preaching of the Word of God. No? So let us be serious, pay attention, and take everything you can take. And be committed to apply it. Alright? We can only prove the truthfulness of the Word of God if we will apply it personally. Okay? So dito mga dugay, this time, let us open our Bibles in 1 Corinthians chapter 15. I will not be preaching about sa pastor, no, sa sining aga. I will be preaching, no, kay natabuan nga ti, no, Semana Santa, ang kalibutan nga silibrar sang Easter Sunday. Pero kita yawa ay taga-silibrar kun Holy Week lang. Every day ga-silibrar tayo sang pagkabanhaw sang aton Ginoo. Okay? Hindi lang na tawag lang tao nga madumduman lang nila iya ang pagkabanhaw sang Ginoo kon Kwaresma. Kwaresma lang sila gapamalandong. Tapos Kwaresma balik naman sa tuba, balik naman sa no? Kaya nga aman seasonal ang ila aton iya mga kauturan. Every day we remember what Christ has done at the cross of Calvary. No, and we remember that one day, no, even death could not hold him. Amen. He rose from the dead. 1 Corinthians chapter 15. Basahon naton just verses 1 to 10. We will cover the whole chapter pero for the sake of time kay 58 verses man medyo malawig-lawig. So hasta lang kita sa verse number 10. Okay? Basa kita, dungan, ready, go. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the 12. After that, he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that, he was seen of James, then of all the apostles. And last of all, he was seen of me also, as of one born out of due time, for I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Maga-pray kita. Sa imo labing gamanan balaan nga Dios, salamat gid nga liwat makatipon kami to celebrate sang imo Ginoong Dios nga pagkabanhaw. Salamat gid nga it is not only in this season but every day we could celebrate Ginoo Amay, and we have a reason to really celebrate because you have risen from the dead. We are not serving a dead God. Thank you, Lord, that you are alive.
And let it be nga ang amon pagsimba, matudtuod nga buhi kay buhi ka nga Diyos nga among ginasimba. Continue God, nga trabahoa ang amon panguna-una ag tagipusoon, mold us to be the kind of Christian you want us to be. And Lord God, buligi kami nga ang amon kabuhi will fulfill its real purpose. Kung nga aari kami sa sining kalibutan, punis ang tama nga matinaga ang bibig sang imo alagad, and give me the voice that will be clear and understandable para sa tag sa Ginoo, para ma-bless ang amon mga kalag, mapauli kami nga daladala ang pagpakamayo, kago Dios labaw sa tanahimaya ang imong ngalan. Amo nga pangamuyo sa ngalan ni Jesus Christ nga among Dios ug manluluwas. Amen. Amen. Okay, you may take your seats now. Madamo gid nga salamat no sa liwat. Alright, ini na ta magpadugay pa ang aton nga pagatun-an no sa sining aga sa aton morning worship is the significance of Christ's resurrection. Okay? The significance of Christ's resurrection. Kay ti, kalibutan ga silibrar gid man subong nga ang aton Ginoo na banhaw. Okay? And pag nagsiling kita significance, ang buot silingon sini, the quality of being important, meaningful, or having notable consequence. Buot silingon pagsiling significance, may kalidad nga importante. Okay? Meaningful siya. Okay? It refers to the underlying meaning of something. May buot silingon nga importante. The state of being worthy of attention. Amo na nga dapat hatagan attention, no? Ang realidad nga one day ang aton Ginoo mga kauturan, gindakop siya, ginkastigo siya, ginlatigo siya, ginpakahuyan siya, ginlansang sa cross, namatay siya, ginlubong, kag sa ikatatlong nga adlaw, nabanhaw siya. We need to understand nga ang aton Ginoo, ang aton manluluwas buhi. He did not remain at the cross. He did not remain in the grave. Nabanhaw siya mga kauturan, and we praise the Lord that He is alive. Okay? So, the resurrection of Jesus Christ carries a great importance to mankind. May dala ini nga dako kaayo nga importansya sa katawhan. So therefore, it is imperative for us to pay serious attention to a deeper understanding of it. Kinanglanon ta hatagan igtalupangod, kag makaangkon ta medyo madalom-dalom gawa, nga paghangop mga kauturan na hanungod sa pagkabanhaw. Kay kadamo sa aton, ma-mention ta lang ang Ginoo ta na banhaw, and that's it. So what kung nabanhaw siya? Sometimes we do not pay attention. Sometimes kasyalo sang aton understanding. And we live at that. Di ba? Ginbayaan tang amo lang na, nabalaan ta lang, nabanhaw ang aton Ginoo, way ta nag-abot sa palamangkutanon. Kamano ka mo, kanami ini balang kabuhi nga, we ask questions. Valid questions. Kagabi gintunan naton the faith of Gideon. Di ba? The faith of Gideon. Kag ang una naton nga point, mga kauturan, hindi ko yung pag-iwali ang ginwali ko kagabi. I-share ko lang ang portion. Sa mga naga-online, no, nga wala diri na batian ninyo. Okay? Kagabi, ang una nga point is Gideon's faith rose above all his questions. May mga pamangkot siya. Siling Lord, kung para ka sa amon, nga nagkalatabo ni sa amon. Pinamangkot siyang Diyos, nga ginalaw sang Diyos ang misery sa ila. Hello?
Nga ginalaw sang Dios nga bihagon sila, ulipunon sila, pamatsyon sila, kag abusaran ang ilang mga kababayinan sa mga Midianites. Nga ginaalaw sang Diyos ang problema. Kabalo ka mga kauto, it's good, it's valid question. Ikadua niya nga pamangkot, it's not only about the miseries of life, but about the miracles of the Lord. Sila niya, diin na ang mga milagro sang Diyos. Hello? Balo ka mo ang Diyos, hindi makapakita sang iya milagro kung may problema ang aton pagtuo. Pag wala tagatuo sa Diyos, hindi ta ma-experiensyahan ang mga milagro sa Ginoo. Kaya balo ka mo, dako kayo ang importansya sang mga milagro sang Diyos nga aton ma-experience. No? Kaya kisa ang kabuhi naton, wala lang kung absent sa kabuhi ta ang experience sang mga gahom sang Diyos nga ginapakita niya. Pero the more makita ta ang gahom sang Diyos nga nagahimo milagro as we believe Him, mga kauturan, galig-on ang aton pagtuo. Ga-exciting nga ga-exciting. You see? No? Ang aton nga akabuhi. And then ang question niya, ikatatlo niya nga question is about the Master's love. Okay? Siya diin na ang Diyos nga naghilway sa amon gikan sa Ehipto. Well, gina-emphasize niya mga kauturan nga ang Diyos out sa iya gugma ginpagwa sila sa Egypt. Hello? Well, kabalo ka mga kauturan, mamangkot ta nga ang Diyos kinahanglanon gid niya bayaan ang langit, nga kinahanglanon gid niya magatubang sang kasakitan, nga pwede man hindi. Nga kinahanglanon niya siya gid. Nga kinahanglanon atubangon niya ang pagdupla sa iya, ang pagpakahuya sa iya, ang pagsakit sa iya, ang pagtampa sa iya, ang paglatigo sa iya, ang pagdasok sa iya sang korona nga tunukon, ang pagpapasan sa iya sang cross, ang pagplansan sa iya sa cross, ang pagbuno sa iya kilid sang bangkaw, nga kinahanglanon sang aton Ginoo agyana. Have you asked that question? Sometimes naging ano na lang, no? Naging shallow na lang, nagiging knowledge na lang. Nga may Ginoo nga nagkari, naganto sa batay, and that's it. Dira na lang asta. Why naton ginpamangkot ang deeper meaning? Amen. Nga ang Dios nabanhaw. Nga si Jesus Christ nabanhaw. Well, very important na mga kauturan. So sining aga, lantangon naton kung diin ta makalabot. Hello? But I will be trying to guide you to a deeper understanding of the significance of Christ's resurrection. Okay? So number 1, kung lantaon naton, sila niya, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, nga sa diin naluwas kamo, kung gintipigan nyo sa inyo panghuna-huna, kung ano ang ginwali ko sa inyo, unless nagtuo kamo sa walay pulos. Hello? Because not all who have heard the gospel believe the gospel. Hindi tanan nga nagpamati sa ebanghelyo, nagtuo sa ebanghelyo. May mga ara nga kapila na sila nakabati, pero way gyapon maluwas. Kay wala gyapon nag-abot sa ilang pagtuo. Kay shallow ang ila paghangop. Hello? Daw, just another speaker nga nabatian nila, amo lang na. No? Hindi ba lang nga, hindi tanan nga nabatian naton nga nagahambal, ginhatagan ta atensyon? Hello?
Sa totoo lang sa mga estudyante, pag recognition ninyo, no? Nakuha gid ninyo ang mensahe sang inyo guest speaker. Sino mga parents nga naka-attend sang recognition sang inyo anak or graduation sang inyo anak? Bayaw tiil. Bayaw kabot pi. Mamangkot ko sa inyo, anong mensahe sang guest speaker? Kita nyo? Huwag man ninyo na ginhatagan atensyon ang inyo makatakod mo lang kamuya sang ribbon sa bata nyo. Tama? Kung may ara, magiguro yan naghatagin atensyon siguro pilang bato. Kaya ang inyo iyang mga isip preoccupied sa inyo iya bata nga mamarcha. Or sa inyo bata nga masaka para magkuha sa iyang medal? Or certificate? Or trophy? Or ribbon? Di ba? You did not get the message. Why? Because you did not pay serious attention to it. Correct? Amo man ako kaisa, balo ka mo sa tuon lang, may mga tao iya nga, kadamo na nakabati, wali, pero wala. Madiya ginahatagan sang attention. Amo na kung kisa, ara ka mo na splungkuan, kadugay sa no, panis pastor, katapos man. Hello? Labi na ko ng iban sa inyo, may date pa iya? Karon ha, alas 11. Tapos lang tao, Mirulio, alas 11:20 na, amo pala yung nag-umpisa si pastor. Ang imoy attention, wala na sa wali. Ang imoy attention, sa date mo. Muna kung kayo isang iban kakadula. Why pa matapos wali, dula na. Not because ginrapture sila, pero bangod, they do not really pay attention to the preaching. Why? Because they have another, matter sa ilang panguna-una. You see, di anong understanding da? Wala. So mapuli nga hindi saved. Mapuli nga wala nakuha ng mensahe. So kay wala man mensahe nga nakuha, what can you expect sa ila kabuhi? Hello? Listen very carefully. Dapat ibutang tani sa isip ta. Every preaching that we will hear, that we will listen to, should not just be another preaching. But it should be a life-changing message. Ibutang ta sa isip ta, nga kada wali, dapat hindi lang ni another nga wali nga nabatian ta, kundi dapat wali ini nga may impact sa aton kabuhi. Nga mabuligan ta magnami kabuhi ta. Amen? Nga mabuligan kita nga malig-on ta. Mabuligan kita nga maging masinulundon sa Dios. Mabuligan kita nga ang batasan ta magnami nga klase sang Kristohanon. Wherever you are, sulod balay, sa imo trabaho, sa sulod simbahan, amen? Ikalaway man ang baptist ka, ikaw timo ang pinakaliguyan sa inyo trabaho? Well, balik ta. We need to give serious attention to the subject of Christ's resurrection. So, una makita naton mga kauturan, diri is Christ's resurrection, okay, declares the veracity of the Scripture. The veracity. Ano ning veracity? Gadeklarar siya sang pagkamatuod sang Biblia. Hello?
Nga ang Biblia, hindi ni himo-himo lang sang tao. Nga ang Biblia, mga kauturan, hindi ni katulad lang sang libro nga sinulatan sang tao. Kabalo kita nga ang Biblia, this is God's Word. God breath. It came from the very mouth of God, no? Nga ginpasulat niya sa mga tao nga gin-inspire niya. Nga gingabayan niya. Amen. So that it will be without error. So that it will be, mga kauturan, fulfilled. Amo na nga ang Bible, infallible, everything will come to pass, everything will be fulfilled. Ang Bible, inerrant, it is without error. Ang Bible, mga kauturan, is inspired. It came directly from the mouth of God. Now, lantawan na to, verse number 3. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Ang kamatayon ni Kristo, ang paglubong sa iya, gapakita na sang pagkamatuod sang Bible. Nga ang Bible, hindi ta dapat i-question. Hello? Ang Bible matuod ni nga pulong sa Dios. Nga, it has been prophesied, the birth of Jesus Christ, prophesy na, mga kauturan. Sa Genesis pa lang, ginambala na. Sa Isaiah, mga kauturan, chapter 7, verse 14, ginhambal. He shall be born of a virgin. Pag-abot sa Isaiah 9:6, gin-prophesy. His name shall be, Emmanuel. Lantawa sa Matthew chapter 1. 21 to 23 na fulfill. Nga ang buot silingon, mga kauturan, the Bible is very true. We should never doubt the veracity of the Word of God. The Bible is truly the Word of God. Hindi na pagduwa-duwaan ang Biblia, kaya ang Biblia, the more we study it, the more we observe what's happening, the Bible declares, mga kauturan, to be true. Kung anong nagakatabo, subong nagapakita na niya ang Biblia matuod. Ang nagsiling ko, mag-inistorya na kami, ang iban ga-worry sila, ano na ning sitwasyon ni man? No? Ang kurudo, sobra na sa doble. Di subong nga si Mana, mataas naman 20 pesos pataas. Kita nyo, pamalinta ka mo na yun. Ang iban nga pinamalintak na bisan motor, wala man sila. Daw gabakal ginabi sila sang kurudo. Sila, ay abaw, kataas-taas na. Uway man sabisan motor lang. Di pastor ga-sympathize lang. No? Ga-sympathize lang sa pagkamahal. Imagine mo nga, no? Magtughong ka sa tag 1,000, subong tag 2,500 na. Sobra na sa doble. Pagpadlagan gani ako, hinay-hinay na lang. Kag na-observe ko sa mga salakyan, amuman, daw ka pamasyar na lang magpadalagan. Kaya ti, tumukan mo tudo, dasig mang kaon niya mo. Kada libot siya na, kwarta. Right? Pero siling ko, kabalo ka mo, kung hindi ni matabo, question nun tang Bible. Ining nagakatabo ni, pakita niya sa pagkamatuod sa Bible. Kung hindi ni matabo, questionabling Bible. Kung gabasa ta Bible, hindi na ta mag-question nga aman, nasulat na sa Biblia. Di ba maabot ang tion? Nga ang sweldo sang tao, sa isa kadlaw, isa na lang kakaon, siya na lang makakaon. Basahan yung Revelation. Buot silingon, pabudlay na lang niya nga pabudlay. Siling sang iban, ay abaw. Pero pasalamat kita nga may Ginoo. Kay bisan ano ka budlay sang sitwasyon, ang promise ang Dios, No?
I will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Hindi ka lang mag-untat. Ang Diyos hindi mag-untat sa pag-supply sa aton kinahanglanon. Nami itong wali ni Pastor dyan, ang iban sa aton, nag-untat kay pigado, kung diin pang tinion, niya kinahanglanon ta magpadayon, dito pa kita yan nag-untat. Amo na kinahanglanon ta magpadayon kung pigado. Para ipakita ta sa Dios, nga kinahanglanon, nga takos kita, buligan sa aton Ginoo. Kung may problema nga dapat magsimba ka, iway katimo nagsimba. Kung may kapigaduhon mga kauturan, dito katimo nag-untat. Hindi dira ka dapat magtutom sa Dios. Amen? Ang pagkabanhaw ni Jesus Christ was already written thousands of years before it happened. Ginhambal na nayalinibo pa katuig. May Misaya nga magakari, kagigalansang sa cross. Mapatay siya, ilubong siya, kag mabanhaw siya. Quickly, let us open our Bibles please in Psalm 16. Dasig-dasigunda lang, Psalm chapter 16. Okay? Kung tuod ng Bible ang inyo ginauyatan, may Psalm gina. Pero kung ang ginauyatan yung Bible, wala sang Psalm. Ini na Bible. Basi isang book na. Oh. Psalm chapter 16, verses 10 and 11. Ano ko nang amba sa Bible? For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Sila niya, hindi mo pagpabayaan ang akon kalag sa impyerno. Hello? Kag hindi mo pagpabayaan nga mag-antos ang isa, ang balaan, ang asya nga balaan nga mag-angkon sang korupsyon. Ano ni? This is prophecy about sa resurrection ni Christ. Nga ang ialawas hindi madunot sa lulubngan. Ang hell diri nga word amuning ginbasihan sang iban nga hindi sila magpati nga ang hell literal fire. Kay ang hell diri nga word ang buot silingon sina diri grave. Hello. Lulubngan. Pero hindi malang lulubngan ang buot silingon sa tinaga nga hell. May ara tayo maginagamit sa nga lulubngan. Pero may ara, no, makita naton nga kadamo nga ginahambal gidya nga literal place of fire where the unbelievers will be put. Ang mga wala nagtuo dira sila ibutang. But then, diritsong ita, prophecy ini about the resurrection of Christ. That even the grave could not hold Him. Arabla, kadto ta sa 1 Corinthians, balik ta sa aton text, 1 Corinthians chapter 15, and look at sa verse number 55. O halin ta sa 54. Ano nga ba sa Bible, verse 54? So when this corruptible shall have put on incorruption, this is rapture. And this mortal shall have put on immortality, then shall it be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. So kita naton diri nga, bisan ang kamatayon hindi makapugong. Listen. Ang mga nabatay nga ra kay Kristo ang ilang lawas, hindi magpabilin sa lulubngan. Pag-abot sang rapture ina nga lawas, the grave could not hold that body. It will be resurrected into a glorified one. Muna,
sige lang, antos-antos lang anay sa arthritis. Hello? Pero hindi man kamo sagad kaon sang ginamos kag uga. No? Sagad ka mo kakinumod, ambot na lang sining tuhod ko kakasakit. No? Oh, kasakit sa akon mga tikod. Kag mag-ano ka? Ha? Magkiniang-kiang. Tapos tuduhan mo man kaong ginamos. Tuduhan mo man kaon ka uga. Te? Ang pamangkot, sino ang mahisala? O sige lang, antos-antosaan lang kay one day, this body will be changed. Alright? So the veracity of the scripture, the Bible is true. Amen? Whatever the Bible says, it will come to pass. Actually, gamay na lang ang porsyento, no? Ang nabilin sa katumanan sa Biblia. Okay? The greater percentage sa Bible na tumana. Gamay na lang ang porsyento sa Biblia ang matuman pa. Okay? So kita naton, the resurrection of the Lord Jesus Christ declares the veracity of the scripture or of the Bible. The Bible is true. It has been said in the Bible. Ha? Okay? Number 2. Para madasig kita. Hello? Oh. Number 2. The resurrection of Christ did not only declare the veracity of the scripture, but it also declares the validity of our salvation. Ang pagkabanhaw ni Kristo, nagapakita man nga valid, hindi fake. Ang kasiguraduhan sang kaluwasan ta hindi fake news. Arita sa kalibutan nga grabe ang fake news. Pero bisan inang fake news, nahambal naman na sa Bible. Ginwarningan kita sang Diyos beware of false teachers. Beware of false prophets. Beware of false preachers. Amo lang mga fake news. Hello? About salvation. Ining gatudlo nga ang kaluwasan, himo ka lang mayong buhat para maluwas ka, fake news na. False teaching na. False preaching na. Hello? Ining magpabautismo ka para maluwas ka, fake news na. False teaching na. Baptism could never save us. Yes, importanteng baptism, no? Proof ini sang aton kaluwasan, pero hindi na requirement sa kaluwasan ta. Fruit ina sang aton kaluwasan. Hello. Amen. Okay? Now, kabalo ko mga kauturan, no, inang magsilinga, pamimbro ka sa amon simbahan, kay maluwas ka, fake news na. Okay? So when we say valid, buot silingon, okay siya, acceptable. Accepted. Pag siling invalid, hindi amo. Okay? Pas na, gina-require kita sang valid ID. Ano nang valid ID? Gapamatuod na nga ikaw gid amo ikaw. Nga ikaw tuod nga ikaw. Hindi na pwede nga pangitaan ka sang valid ID, mahulam ka sa akon ID.
Tapos paglantaw, lain maning tsura? Ha? Daw katambok man niya sang guya mo, pastor, iniiya daw, ay maning kakaon, isa kasimana. Gali, guya ni Mamerto, blaw. Hindi valid. Pag siling valid, insakto git nga pamatuod. Amo gina siya. Now, lantawan nyo bala. Look at sa verse number 15. Moreover, brethren, I declare, verse 1, I declare unto you the gospel. Anong gospel gani? The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kabalo ka mo kung death kag burial lang, wala ta kaluwasan. Hindi valid. Kinahanglanon ano gid? Death, burial, and resurrection. Lantawan nyo bala sa verse number 19? 1 Corinthians 15:19, ano ko no? If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Baw may mga grupong gin-misinterpret nila ni. Nga ginhambal nila te, kung kay Kristo ka matuo, tapos kagin. Gingamit nila ni nga verso, amo na nga way sila agapati nga si Kristo Diyos. Kaya amo ning ginakot nila nga verse niya, lantawa. Sa sini nga pagkabuhi, siling niya, kung kay Kristo ka matuo, miserable ka. Baway nila ginlantaw nga ang context diri iya pagkabanhaw. Nga ang buot silingon sini, nga kung sa sinila nga panahon, no? Kung diri lang nga panagon, kag si Kristo wala na banhaw. Kung napatay lang si Kristo, ginlubong lang siya, kag way siya na banhaw. Amo ning buot silingon di. Hindi niya buot silingon niya kung magtuo ka kay Kristo, miserable ka. Ang buot silingon diriya, nga kung napatay lang si Kristo, kaginlubong lang siya, why siya nabanhaw, tapos kita. Why kita kaluwasan? Oh, lantawa, balik ta sa verse 1. Nya, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, wherein ye stand. By which also ye are, what? Saved. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Lantawan nyo. Hindi na gospel kung death and burial lang ni Jesus Christ. Ang gospel, death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Without resurrection, there is no gospel. And without gospel, there is no salvation. Hello? Kung wala na banhaw si Kristo, impyerno kitang tanan. Wala na banhaw si Kristo, laglag kita tanan. Amo nang buot siya silingon. No, we will be of all men most miserable. Ano po silingon sina? May impyerno. Amo nang tao, masiling lang sa patio, makita mo sa patio, tanan, no? Halos tanan may RIP. Siling sang isa ka, no? Siling sang isa ka pamatanon, pagsulod niya sa patio, yabaw, damo-damo, gali di sila niya, mig, mga nagkalamatay ni, mga ginpang rape ni. Siling nga, ako lang tabalaho, rape, mga pinang rape gali ni. Bisan ano kadako sa ngalan niya RIP,
rest in peace? Kung wala na nagtuo sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus, why na ya kapahuwayan? Kaya ang tuon lang yan nga may kaluwasan, ang valid niya kaluwasan, nagtuo sa ano? Alam na nga pala sa verse number 2, balik na bala? Siling niya, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you. Siling niya, kung wala pa ka mo malipat, amuning ginwali ko sa inyo ang Ebanghelyo, nga ginbaton nyo, kagintindugan nyo, nga sa diin na luwas ka mo. Siliya, unless, no? Verse 2 sa punta, unless ye have believed in vain. Siliya, magluwas lang. Kung hindi tuod ang imo pagtuo. Kung wala pulos ang imo pagtuo. Kaya may mga tao yung gatuo-tuo lang. Hello? Hambalon mo, gatuo ka kay Kristo. Huy, patay ka di makatuin mo ka lang. Ambot. Hindi na yung tuod niya pagtuo. Kaya ang matuod niya nga pagtuo, may assurance ang kaluwasan. Tinihan nyo? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pag siling substance, amo ng pinakakaundan, pinaka-component, no? Sang mga butang nga ginalauman ta, amo ng gahatag assurance. Hello? Sang mga bagay nga way tapan nakita, sino sa inyo nakapalangit na ho? Mayroon na de? May namitwanay daw duha na ng insulwining nakon mo? Nga siling niya, pastor. Nakapalangit na kuya. Galing sila naging pabalik lang ko ni San Pedro. Labotaw ya. Hindi to langit, tagi mo yaging kantuan. Si San Pedro yung gabuot gali sa kabuhi mo. That's why nga ang iya nga ang iya nga hayo si Banhaw. Kay napatay na sa kuno na buhi lang sa liwat. Niya pastor, grabe gin pangagyan ko nga kabukiran siling niya. Grabe nga kakugnan kag kabulakan. Yun na mga lain. Niya pagsulod daw sa langit, perti kasadya sa langit. Siya ara imo binailing. Ay, labutaw ya. Kung hindi to ya langit, ang imo yang insudlan. Pista guro. Fiesta siguro to ya. Dumangakig sa sakon pag siling ko nga, hindi to ya langit. Sila langit yun sadya, binayli. Malang. Now, listen very carefully. Okay? The resurrection of Christ declares the validity of our salvation. We have a valid salvation because we have a living Savior. We have a risen Savior who is able, who defied death, and has the power to keep us safe. Ang kaluwasan ta, wala niya nasandig sa aton gahom. Kay wala tayo gahom magtipig sa aton kaluwasan. Kung kita pauyaton ta sa aton kaluwasan, karon wala na. Amen? Jake? Pagpasiplat mo lang dao sa gwapa, tapos nag-isip ka na, tapos ka na, Jake, may impyerno ka na. Kung kita pauyaton, tapos ni. Why kaya kasiguraduhan kung kita pauyaton? Amo na Diyos iyang gauyat. Matuod nga Diyos, buhi nga Diyos. Nga ginpakita niya,
Nga kaya niya i-overcome ang kamatayon. Ang kamatayon hindi ka-hold sa iya. Amo na sa kagamhanan niya Dios. That's why siling sang John chapter 10, ano kuno? Nauyatan ta sang amay. Ang kaluwasan ta hindi kitang gauyat, ang Diyos. Nauyatan ta sang amay, wala may makaagaw sa aton, gikan sa kamot sang amay. Nauyatan ta ni Jesus Christ, wala sang makakwa sa aton, sa kamot ni Jesus Christ, silyado ta sang balaan nga Espiritu. Ephesians 1:13. That's how sure our salvation is. Hindi niya fake. Ang sure salvation, may ari kita. We have a valid salvation. Why? Because we believe on a living Savior. We believe on a risen Savior. Amen? Amen? Okay? Tikon wala siya na banhaw, tapos gid. Diba? Si Allah sang mga Muslim, duway man record niya na banhaw. Si Buddha, why man record niya na banhaw? The only founder nga may record niya na banhaw is the Lord Jesus Christ. Si Confucius ang Confucianism, why man na banhaw? You see? But our Savior, our Lord, rose from the dead. It declares the validity of our sure salvation. Lastly, it declares the value of our service. Matimayo, ang pagkabanhaw ni Kristo nagdeklarar sang bili sang aton pagpangalagad. Nga, again, balikon ta. Landaw naton sa verse number 12. Now, if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Verse 13. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, kung si Kristo wala na banhaw, landawan nyo, then, our preaching vain. Wala pulos ang pagwalita kung si Kristo wala na banhaw. And your faith is also vain. Ang aton pagtuo wala pulos. Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. Maging mga butigon kita nga mga saksi. But silingon, tanan niya ginahimo ta nga pagpangalagad, kun wala na banhaw si Kristo, wala gid pulos. Magiging wala value. Ha? Ang pagbalik-balik ta sa simbahan, ang paghatag ta, no? Ang pagsulwining ta, pagtudlo ta sa kabataan, pag-drive sa aton mga driver, ang pagtudlo sa aton mga choir directors, ang mga musician, tanan wala pulos. Kung gaalagad kita sa patay nga Diyos, nga wala pulos, kay patay mo.
Sige, di ka mo kakita sang patay. Katen ka mo Bible study sa patay. Naka-experience na kamo nga may patay nga nagbangon kag nagsiling, thank you gid sa manamit nyo nga special number. Ha? May ara sa inyo nga nagbisita ka sa patay. Paglantaw mo nagsiling, thank you gid nga nagbisita ka sa akon. Mbot lang ko ng matabo. Hello? Listen very carefully. It declares the value of our service. That's why, maklose na ta. Verse 58. Verse 58. Mula ni galing ginabantayan nyo? Ang closing of verse? Yeah, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that what? Your labor. Ang pagpanugat mo, ang pagtudlo mo, pagpagdala mo bisita, pag-drive mo, pag-special number mo, pagkanta mo sa choir, pagtukar mo sa musical instruments. Everything ang ginahimo nato niya pagpangalagad. Ano kuno? Your labor is not in vain in the Lord. Why? May Diyos nga buhi nga nakakita kag nagaobserbar. Hindi ka man makita sang parehas mo, hindi man makita ni tatay mo, ni nanay mo, hindi ka man makita sang miyembro, hindi ka man makita ni pastor. Remember this, may buhi nga Diyos nga nagatulog gikan sa langit, nakakita sang imo sakripisyo, nakakita sang imo pagpangalagad. Don't worry. Why man may mag-recognize sa imo? We have a living Savior. We have a living Lord who said, what you are doing, your service is not in vain. So why kita dapat ikahadlok ng mga lagad na tuod ng pagpangalagad? Why? Because we have a living Savior. He sees everything. Nothing happens sa aton kabuhi that God did not see. Everything is open before God. Right now, may mga struggles ka, kita na sang Diyos. Right now, may mga balayran ka, kita na sang Diyos. Right now, may worries ka sa sakit mo, kita na sang Diyos. Ano man ang circumstansya mo, kita na sang Diyos. Just keep on serving Him. Just do not give up. In times like this, in times nga arang hardship, this is the time nga i-prove ta sa Dios, nga gatuo kita sa iya nga matuod kag buhi nga Dios. Kaya pag nakita na sa Ginoo, you know what? We could not doubt the promises of God. We should not doubt His promises. Amen? I hope samtang kadugay ta. Anong ambal niya? Always abounding in the work of the Lord. Always abounding. Do not be contented of what you have done for Him. Aim for greater service. Aim for greater service. For it is not vain in the Lord. The principle of sowing and reaping. If you want more fruit, plant more seeds. If you want more rewards, do more good works. Loving Lord, Heavenly Father, thank you
that we are not serving a dead God. Thank you, Lord, that you are alive. Thank you, Lord. We can trust you and we can come before you in times of need. Anytime. Salamat, Ginoo. Buhi ka nga Dios. Ngamon ginaalagad. Right now, Ginoo, I do not know sa mga bisita namon, gapangamuyo ako, Dios. Nga buligan nimo. Mag-angkon sila desisyon, di sila magpangduha-duha. Ngay tugyan ang ila mga kalag sa imo, Ginoo. Kundi pa sila nakabaton sa imo bilang ila Dios manluluwas, why pa sila nakaabot sa matuod niya paghinulsol. Kabay Paginoon sininga tinion talupang doon nila. Nga nagkari ka, nagantos ka sa cross, di hamak nga kasakitan pagpakahuya ang imo ginatubang. Ginlansang ka namatay, ginlubong. Ang salamat si katatlong adlaw na banhaw. Para Ginoo Lord God, hatagan paglaom kami nga mga makasasala. That includes everyone. Salamat Ginoo, isa kami. Sa karon may ara na kasiguraduhan sang kaluwasan. Sa mga bisita namon kung wala pa ni sa ila, kabay pa magpaubos la sang ilang kaugalingon, buksan nilang alay tagipusoon sa paghinulsol, pagtuo, pagbaton sa imo bilang ila Dios ug manluluwas. Tagi ka alam ang amon Lord nga mga soul winners sa pag-share sa ila sang ebanghelyo. The rest, sa mga tuod ng aluwas, sa mga membro sining simbahan, sa mga tumuluo na, may mga ari diri nga naluwas na, sigurado ng aluwas, o ay pa nakapabaptize, kabay pa Lord sa sininga, ma-realize nila, nga o Diyos, kung ikaw wala nang hilin sa paghatag sang imo kabuhi para sa amon, mag-abot sa ilang punto Ginoamay nga hindi man sila mangilin sa pagsunod sa imo. Kag magsubmitar sila sa imo Ginoamay tubig sa tugmaw. May mga tumulo o Diyos nga way pa nakaabot sa desisyon nga seryosohon ang ila Ginoo kabuhi Kristohanon. Kabay pa siningaga. Magpalapit sila sa imo o Diyos. Surrender nilang ilang kabuhi. Maghimo sang saad sa pagpangalagad sa imo. I don't know kung anong sirkumstansya nga ginatubang sang imo mga anak. Kabay pa ma-realize namon nga buhi ka nga Dios nga amon ginaalagad. Kabalo ka sa amon mga worries, kabalo ka sa amon mga kasakitan, kabalo ka o Dios sa amon mga pagginanglanon. Kabalo ka sa ginahimo namon nga pagsakripisyo para sa imo. Wala sang anuman nga bagay nga way mo nakitaan. And so, why kami dapat i-worry? Kunding himuon namon, padayon kami nga magtutom sa imo. Right now, we acknowledge hindi namon ni makaya kung hindi bangod sa imo kusog. Bring your people at the altar right now to talk before you. The altar is open. You come to the altar, especially sa mga kalalakinan. Una kamong mga kalalakinan, no? Kita mga leader. Okay? Mga lalaki dapat maabdik ta, no? Kita mag-set sang leadership. Galalain ang kalibutan, galalain ang mga panimalay kay bangod sa mga lalaki nga irresponsable sa ila spiritual life. Okay? Right now, kinanglanon ma-realize nato ni we are the leaders authorized by God, appointed by God. Kung bana ka, leader ka sa imo panimalay, pangunahing panimalay mo magtutom sa Dios. You come to the altar. No? Everyone is invited to come to the altar. Ang makasalang pa magpilo sa inyo tuhod, you come to the altar and humble yourself before God and talk to the Lord. Kung may ari di, pamatanon, ginatawag ka sa Diyos sa full-time service, you know what? Di ka magkahadlok. Why? Buhi ang Diyos yung ginaalagad ta. Buhi ang Diyos ang ginaalagad natin. Hindi niya kapabayan. Why na lugar, dira sa inyo pulungkuan, you can kneel down there. Himuan ninyo ang inyo dira lugar. Nga inyo altar.
Pamalandong buhi ang Diyos ang inaalagad ta. Dapat buhi man ang aton pagpangalagad, buhi ang aton pagkabuhi. Yes, may mga struggles ta, pero dapat hindi na magpagibabaw. Everything will come to pass. These are just temporal, mga circumstances. We need to think in advance that one day it will be gone. Promise sa Biblia ni Pablo, for I reckon unto you that the sufferings of this present time is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed one day. Mantos tadi sige lang, masakitan tadi sige lang, babudayan tadi sige lang, basta para sa Diyos. Kay may mga padya inang akatumbas, pag-abot sa Diyon. Ang mula ginambal ko, kita na sa Diyos. Buhi siya ng Diyos. Huwag pa, kita ya kagi kasakitan katulad sa nagyan sa aton Ginoo. Sa tuod lang, wala ta rason magreklamo. Kaya ginagyan naton kabudlayan, huwag niya kamalingking sa nagyan sa aton Diyos. Kisa kadali sa aton magreklamo nga aman, huwag ta naintindihan kung ano kasakit sa ginagyan sa aton Ginoo, lamang hatagan kita paglaom sa kaluwasan. Arita sa panahon, arita sa milenya, labi ng young generation, sa pagkakumuran, sa pagkareklamador, gamay lang ang problema, gamay lang ang kabudlayan, reklamo. Why is that so? Because most are ignorant of the sacrifices of our Savior. Why pa ka malingking ang napangagyan ta sa kasakit nga ginagyan sa aton Ginoo, lamang hatagan kita paglaom. Why pa ma-realize naton eh? Labanan sa aton, kadali lang sa aton niya mag-absent sa simbahan sa kagamay nga rason. Sa kagamay nga problema, ibaylo ta. Why? Because we are ignorant. The sacrifices of our Savior. Why pataya? Sila ni sa Book of Hebrews. Why pataya kaagi gani nga ginlatigo ta? Iban sa aton, why pa yan na tuluan dugo sa pagpangalagad sa Ginoo. Why pataya kaagigin lansang ta sa cross. Why pataya kaagigin daskan ta sang korona nga tunukon. Why pataya kaagigin duplaan kita. Tinampuyong kita. Therefore, ang mga napangagyan ta, why pa niya ka malingking sa napangagyan sa aton Ginoo. We serve a risen Savior. He's alive. Salamat. He is our loving Savior, gracious Savior, merciful Savior. Loving Lord, Heavenly Father, salamat o Diyos sa siningat tinion that we could be educated sa realidad sa imo Ginoo pagkabanhaw. And I hope it will bring revival sa amon kabuhi. Realizing how you loved us, how powerful you are, that even the grave could not hold you. Inspiring us, Lord, nothing is impossible with you. Any obstacle sa amon kabuhi as we continue to serve you, kaya mo solbaron.
So right now, natugyan ko sa imong katawhan. Why may nalipod sa imong Ginoo? I am praying that you will help each and everyone. Nga makita, Lord, ang amon kabuhi, nga magpangalagad kami nga may revival. Makita namon yung mga problema sa amon kabuhi, buligan mo kami sa pagsolbar sini. Any problem, kaya mo, Lord, solbaron. Only we need to prove ourselves before you. O Diyos, buligi mga anak mo. And right now, i-dismiss kami nga daladalang paglaom. Daladalang kadasig kagkalipay. Bangod na kilala namon ang Diyos nga amon ginbaton. Ang Diyos nga nagluwas sa amon. Kag ang Diyos nga Ginoo nga ginaalagad namon. So Lord God, tanan pagdayaw, pagpasalamat, nabalik namon sa imo sining tinion. Sa ngalan ni Jesus Christ, nga man Diyos ag manluluwas. And all the people of God says, Amen, Amen, Amen. So, salamat sa Ginoo. God bless everyone. You may go back to your seats. Amen, amen. Palihog balik sa pulungkuan. Okay. Alright, sinong in charge? So may gina-prepare ta tong panyaga, no? So just stay where you are, ipang-distribute lang.